Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng buong buwan, ano ang unang pumapasok sa isipan mo kapag naririnig mo ang salitang alamat? Isang lumang kwento, marahil. Mga bayani na lumaban sa kasamaan. O baka naman, mga lugar na puno ng misteryo at hiwaga. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga alamat na ito, ang mga kwentong ating kinagisnan, ay higit pa sa basta-bastang salaysay? Naranasan mo na bang mapamangha sa mga lugar na may kakaibang pangalan, mga pangalan na may nakatagong kahulugan? Halimbawa, ang mga lugar na pamilyar sa atin sa Luzon, kung saan-saan mo man maririnig ang mga kwento ng kababalaghan at kapangyarihan. Mga kwento na minsang nagpasalin-salin sa bibig ng ating mga ninuno. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan sa likod ng mga alamat na ito? Ano ang kanilang pinagmulan? At bakit patuloy pa rin silang buhay sa ating kamalayan? Sa paglalakbay natin ngayon, tutuklasin natin ang mga pritong alamat ng Luzon. Hindi literal na pritong isa paraan ng pagluluto, kundi sa paraan ng pagpapalutang ng mga mahahalagang elemento, mga detalye, at mga aral na nakatago sa loob ng bawat kwento. Sisilipin natin ang mga misteryong nakapaligid sa kanila, ang mga lugar kung saan sila isinilang, at ang mga taong nagbigay buhay sa kanila. Maghanda ka na't ating alamin kung ano ang nagtatago sa likod ng mga tanyag na alamat. Mula sa mga bundok at ilog, hanggang sa mga gubat at kuweba, matutuklasan natin ang mga kwento ng pag-ibig, kabayanihan, at pakikibaka. Susuriin natin kung paano nagkaroon ng impluwensya ang mga kwentong ito sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya't ano nga ba ang sikreto sa likod ng mga alamat na ito? Bakit nananatili silang mahalaga sa ating buhay, sa kabila ng pagbabago ng panahon? Samahan mo ako sa pagtuklas ng mga hindi pa natin alam, at alamin natin ang mga katotohanang nakatago sa loob ng mga alamat ng Luzon. Handa ka na bang maglakbay sa mundo ng mga kwento, misteryo, at kamangha-manghang pangyayari? Ngayon, balikan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga alamat, ngunit sa pagkakataong ito, iba natin ang ating pananaw. Sa halip na tumuon sa kung ano ang kwento, titingnan natin kung paano ito nagkaroon ng hugis ng anyo. Isipin mo ang isang pintor na nagtatrabaho sa isang malaking canvas. Hindi lamang ang kanyang ideya ang mahalaga, kundi pati na rin ang kanyang paraan ng pagguhit, ang kanyang paggamit ng kulay at liwanag. Sa pag-aaral ng mga alamat ng Luzon, mahalagang bigyang pansin ang mga elemento ng paglikha nito. Ang mga alamat na ito, sa esensya, ay mga koleksyon ng mga salita, tunog, at imahen na pinagsama-sama upang lumikha ng isang nakakaakit na mundo. Halimbawa, ang mga paglalarawan ng mga lugar, ang matataas na bundok ng Cordillera, ang malalawak na kapatagan ng Central Luzon, ang mga misteryosong kuweba, ay hindi lamang simpleng paglalahad ng mga lokasyon. Ito ay mga salitang naglalarawan ng emosyon, nagpapahiwatig ng takot, paghanga, at pag-asa. Dahil dito, ang pag-unawa sa mga teknik na ginamit sa pagbuo ng mga alamat ay nagbibigay daan sa atin na mas malalim na maunawaan ang kanilang kahulugan. Halimbawa, ang paggamit ng mga simbolo. Ang mga hayop, tulad ng buwaya o ibon, ay hindi lamang simpleng mga nilalang. Madalas silang kumakatawan sa mga katangian tulad ng lakas, katalinuhan, o pagbabago. Ang mga kulay, ang liwanag at dilim, ang direksyon ng hangin, lahat ay may kanya-kanya ring kahulugan na nagpapalalim sa kwento. Isipin mo ang kwento ni Maria Makiling. Sa kanyang paglalarawan, hindi lamang siya isang magandang diwata. Siya ay simbolo ng kalikasan, ng pag-ibig, at ng pag-asa. Ang kanyang presensya, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao, ay nagpapahayag ng isang mas malalim na mensahe tungkol sa ugnayan ng tao sa kalikasan. Sa pag-aaral kung paano ginamit ang mga salitang ito, mas maiintindihan natin ang tunay na diwa ng kwento. Bukod pa rito, may mahalaga ring papel ang paggamit ng talinghaga at metapora. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa mga kwento na maging mas malawak ang saklaw ng kahulugan na nakakaapekto sa ating mga damdamin at iniisip. Halimbawa, ang puso ng bundok ay hindi lamang literal na bahagi ng isang bundok. Ito ay maaaring tumukoy sa isang lugar ng kapayapaan, ng kapangyarihan, o ng lihim. Sa madaling salita, ang pag-aaral sa pamamaraan ng paggawa ng mga alamat ay nagbibigay daan sa atin na mas makita ang buong larawan. Sa pag-unawa sa mga salitang ginamit, mga simbolo na ginawa, at mga teknik na ipinatupad, lalo nating mapapahalagahan ang kagandahan at lalim ng mga kwentong ito. Sa pagtingin sa mga alamat bilang mga likhang sining, mas lalo nating matutuklasan ang kanilang kahalagahan at ang mga aral na itinuturo nito sa atin.
Ngayon, pag-isipan mo kung paano mo tinitingnan ang mga kwentong ito at kung paano ka nito naimpluwensyahan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tila ba'y natunghayan natin ang isang malawak na hardin kung saan ang mga buto ng kuryusidad ay sumibol at nagbigay daan sa mga bulaklak ng kaalaman. Hindi lamang natin nasilayan ang mga bulaklak, kundi pati na rin ang malikhaing kamay ng mga hardinero na nagtanim at nag-alaga sa kanila. Ang mga alamat ng Luzon, sa kabuuan, ay parang isang mosaiko, kung saan ang bawat piraso ay naglalarawan ng isang aspeto ng ating pagkakakilanlan. Ang mga kwentong ito, na dating nakatago sa loob ng mga libro at sa isipan ng mga matatanda, ngayon ay nagiging bukas sa atin. Dahan-dahan, natututunan natin kung paano binigyan ng hugis ang mga ito, kung paano ginamit ang mga salita upang buuin ang mundo ng mga diwata, bayani, at misteryo. Sa bawat hakbang, unti-unti nating binubuo ang puzzle ng ating kultura. Ang bawat kwento ay isang piraso na nagdaragdag ng kulay at kahulugan sa ating larawan. Mula sa mga bundok na sumisimbolo sa lakas at katatagan, hanggang sa mga ilog na nagpapakita ng pagbabago at pag-agos ng buhay, ang mga alamat na ito ay naglalaman ng mga aral na nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, isipin natin ang mga alon sa dagat. Bawat alon ay kumakatawan sa isang kwento, na patuloy na gumagalaw at nagbabago. Ang kanilang pag-agos ay nagdadala sa atin sa malawak na karagatan ng ating nakaraan, nagbibigay daan sa atin na mas lalo pang kilalanin ang ating sarili. Ang pag-aaral sa mga alamat ay hindi lamang tungkol sa pag-alaala ng mga kwento. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga pinagdaanan ng ating mga ninuno, ang kanilang mga pangarap, takot, at pag-asa. Sa pag-unawa sa kanilang mga paniniwala, mas lalo nating mapapahalagahan ang ating sariling kultura at pagkakakilanlan. Reflecting on this journey so far, tila ba'y naglalakad tayo sa isang landas na puno ng mga lihim at hiwaga. Ang mga alamat, sa kanilang kabuuan, ay nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng mas malawak na pananaw sa mundo. Sila ang mga bintana na nagbubukas ng ating isipan sa mga bagong ideya at karanasan. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang kahalagahan ng mga alamat na ito sa ating buhay? Paano natin sila maiingatan at mapapaunlad? At ano ang mga bagong tuklasin na naghihintay sa atin sa hinaharap? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga pritong alamat ng Luzon, naway hindi lamang tayo nakapaglakbay sa mga lugar at kwento, kundi pati na rin sa loob ng ating sarili. Tila ba't binuksan natin ang mga lumang aklat, at sa bawat pahina, nadiskubre natin ang mga yaman na matagal nang nagtatago sa ating kamalayan. Hindi lamang tungkol sa mga bayani at diwata, kundi tungkol sa atin, sa ating pagiging Pilipino. Ang mga alamat na ito ay hindi lamang mga kwento ng nakaraan, sila ay mga salamin ng ating kasalukuyan. Sa bawat salita, sa bawat karakter, sa bawat lugar, nakikita natin ang mga ugat ng ating kultura, ang mga haligi ng ating pagkakakilanlan. Mula sa mga bundok na nagtatanggol sa atin, hanggang sa mga ilog na nagdadala ng buhay, ang mga alamat ay naglalaman ng mga aral na nananatiling buhay at nagbibigay ng inspirasyon. Naalala mo pa ba ang mga simula? Ang pagtataka, ang pag-usisa, ang pagnanais na alamin kung ano ang nasa likod ng mga salita. Ito ang mahalagang sandali, ang simula ng pagtuklas. At ngayon, sa pagtatapos, naway dala-dala natin ang sulo ng kaalaman, handang magbahagi at magbigay liwanag sa mga susunod na henerasyon. Ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa atin ng mga kasangkapan, mga lente na magbibigay daan sa atin na mas malalim na maunawaan ang mga kwento. Hindi lamang tayo nakinig, kundi tayo rin ay natuto na tumingin sa likod ng mga salita, sa mga kahulugan na hindi agad makikita. Tayo ay naging mga manunuri, mga tagapakinig, at mga tagapag-alaga ng ating pamana. Ngunit ang tunay na gawa ay nagsisimula ngayon. Ang pagbabahagi ng mga kaalaman, ang pagtuturo sa mga bata, ang pagbibigay buhay sa mga kwento, ito ang ating susunod na hakbang. Ang mga alamat ay hindi dapat maging nakaraan lamang. Sila ay dapat maging buhay, patuloy na nagliliwanag sa ating puso at isipan. Naway hindi lamang natin sila alalahanin, kundi gawin din natin silang bahagi ng ating pagkatao. Ilarawan sa iyong isipan, ang isang malawak na hardin, punong-puno ng mga halaman at bulaklak na naglalarawan ng iba't ibang alamat. Ang kamera ay dahan-dahang lumalapit sa isa't isa, mula sa malayo, na nagpapakita ng detalyadong pagkakagawa ng bawat isa. Unti-unting nawawala ang mga halaman at bulaklak at nagiging isang hugis puso na simbolo ng pag-asa. Sa huling sandali, ang liwanag ng araw ay pumapasok sa tanawin na sumisimbolo ng ating puso.
Ang puso ay lumalaki at kumikinang na sumisimbolo ng walang hanggang pag-asa. Ang mensahe ng video, ang mga alamat ay nananatiling buhay sa ating mga puso. Sila ang ating pag-asa.